Ano ba yung difference nung pagkuha ng lisensya sa Pilipinas compared sa pagkuha ng lisensya dito sa UK? Yan ang pag-usapan natin habang pauwi ako. In fairness sa Philippines, sobrang stricto din nung nakalagay natin na requirement sa pagkuha ng lisensya sa Pilipinas. Kung susundin mo talaga, ang nakalagay sa requirements ng LTO, kailangan meron kang theoretical at saka practical na driving course. Ibig sabihin, mag-aaral ka talaga ng theoretical tapos kailangan mong ipasa yung practical driving mo sa drive school. Doon pa lang, lamang na yun sa requirements dito sa UK. Kasi dito sa UK, hindi naman required na kumuha ka ng actual na driving course. Pwede kang turuan ng isang kamag-anak mo na considered na fully licensed dito. Pero sa Pilipinas, nakalagay talaga na kailangan kumuha ka ng driving course mo. Pangalawa, meron written at saka practical na examination sa Philippines. So, ibig sabihin, kailangan nating maipasa yung exam, tapos kailangan din nating pumasa sa practical driving sa Philippines. Halos kapareho yun dito sa UK. Dito sa UK, ang pinagkaiba nga lang, yung exam dito, 2 parts siya. Una, kailangan mo maipasa yung written na exam. Pangalawa, meron ditong tinatawag na hazard awareness test. So, bukod dun sa multiple choice na exam, kailangan maipasa mo din yung hazard awareness test. Basically, para siyang simulation sa computer na papakitaan ka ng iba't ibang situation, iba't ibang video, tapos every time na may marirecognize kang hazard sa daan, nagkiklik ka ng mouse mo. So, ibig sabihin, pag may nakita kang risk dyan or may nakita kang hazard dyan, dapat ma-detect mo siya. Kunwari, may batang malapit ng tumawid, o kaya may bike pala sa gilid mo. Mga ganun yung klase ng hazard awareness test. Doon makikita kung ikaw ba ay aware sa paligid mo kapag ikaw ay nagdadrive. And then after nun, kailangan mong maipasa yung practical driving. Halos pareho lang, di ba? So kumbaga, kailangan yung mag-aral, tapos kailangan mong ipasa yung mga exams. Tapos lamang naman yung UK dun sa more stringent na requirement na kailangan merong hazard perception test. Pero, bakit nung umuwi ako ng Philippines, natakot ako mag-drive sa Philippines? Una, sa tingin ko, na-spoil ako kung gaano ba katino mag-drive yung mga tao dito sa UK, no? Especially kung saan ako nakatira dito sa UK ngayon. Sobrang mapagbigay, sobrang marespeto ng mga tao sa daan. Bakit kaya ganun? Bakit kaya kung halos pareho lang yung requirements sa pagkuha ng lisensya para ma-consider ka, no, na isang professional sa pagmamaneho, bakit kaya ang layo nung diferensya? So ako, ito yung tatlo na sa tingin kong main reason. Una, sa Pilipinas, aminin man natin o hindi, factor yung corruption. Grabe kasi naman talaga yung mga fixers sa Pilipinas. Totoo naman talaga na pwede kang makakuha ng lisensya mo kahit na hindi ka mag-exam. Meron ngang joke dito si Kuya Jobert na yung practical driving daw sa Philippines when you get your license, verbal agreement lang. Tatanungin ka lang daw nung instructor kung kaya mo nang mag-drive mula sa testing center papuntang Cubao. Pag umuo ka daw, okay na yon, verbal agreement. Pero dito sa UK, naku, butas po ng karayom yung dadaanan mo sa practical driving dito. Kasi hindi ka makakapasa kung talagang hindi ka pasado. Maski ako, 1 year na ako nag-drive dito bago ako kumuha ng practical driving ko, no. Ginamit ko muna yung privilege to use my Philippine license. Pero grabe, grabe pa rin yung kaba ko nung nag-exam ako dito at saka nung nag-practical driving ako dito. Tapos, ang pangalawa na sa tingin ko na isang reason kung bakit ibang-iba yung dating ng pagmamaneho dito sa UK compared sa pagmamaneho sa Philippines, yung implementation. Dito, pag nahagip ka ng speed camera at napicturean ka, automatic multa yun sa'yo. Wala nang lagay-lagay. Dadating na lang yung sulat sa bahay nyo na huli ka na nag-overspeeding ka, huli ka na nag-parking ka sa maling lugar, or nag-parking ka tas hindi ka nagbayad. Ganun dito. Hindi pa nga ako nakakita nung pinara sa daan ng MMDA dito Yung kumbaga yung equivalent ng mga MMDA dito. Wala pa akong nakita na mga pinapara sa daan tapos naninikit. Kasi parang kalimutan ko yung term doon, parang yung no person contact, kung anong tawag man doon. Basta no contact
yung apprehension dito. No contact apprehension, something like that. Kaya dito, pag magmumulta ka talaga. Pagka hindi ka sumunod sa batas, magmumulta ka at magmumulta ka talaga. Pag hindi ka nagbayad, madadama yung credit score mo. So, dito dugtong-dugtong magdadomino yung kamalasan or yung consequences kapag hindi ka sumunod sa batas dito. Sa Pilipinas, again, factor ulit yung corruption. Kasi pwede kang maglagay sa mga nanguhuli, di ba? And siguro, kung ano man yung reason nila for doing that, pero ayun nga, factor talaga yung corruption pagdating sa implementation ng mga rules. And sa huli, isa sa mga talagang pwede nating sisihin, naging culture na natin yung pagiging barumbado sa daan. Aminin ko, kahit ako nung nasa Pilipinas, ganun din ako. Ang mentality ko din noon na kung hindi ako sisingit sa EDSA, hindi ako makakauwi ng Pampanga. Aabutin ako ng siyam-siyam sa traffic ng EDSA. Iniisip ko din noon na, kung ganito na ang ginagawa nila, bakit naman ako hindi? Siguro, dahil sa patong-patong na iba't ibang underlying cause, naging culture na rin natin yung ganong klase na sistema. Siguro, karamihan sa atin, nilamon na rin talaga ng sistema. And with all the bad things na nangyayari ngayon sa highways sa Philippines, mga aksidente na sobrang hirap tanggapin, I think it's time for a change. Siguro kailangan nating tanggapin na kung lahat tayo ay magpapalamon sa sistema, lugi tayong lahat. Kaya naman, if you are someone dito na kukuha ng lisensya, I hope isa puso mo yung proseso ng pagkuha ng lisensya. I hope ano yung lahat ng matututunan mo, isa puso natin. And mahirap man, I hope pag ikaw ay nagdadrive na, sana hindi ka matulad sa amin na nakain ng sistema dati. And kung ikaw naman ay membro ng gobyerno na involved sa mga gantong bagay, grabe naman po mga ma'am and sir. Hopefully, hindi rin kayo makain ng sistema kasi nakita naman natin sa mga nakaraang mga pangyayari sa Pilipinas, grabe talaga yung nakukos na consequences, minsan fatalities pa tulad ng mga aksidenteng nangyari lately, na pwedeng mangyari kung lahat tayo kakainin talaga. Ayun, hopefully merong sense itong sinasabi ko dito sa litanya ko na to. Total traffic din naman ngayon dito sa UK at ako'y pauwi. And hopefully may naambag ako kahit papano sa panonood mo dito sa video na to. At kung nagustuhan mo, mag-subscribe ka na rin kasi magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.